Good morning po sa inyo mga kapatids. Pag-usapan natin lang ito. So, sa report nitong si Ian Cruz, parang taga-GMA yata ito. Sabi niya, sa South Korea ay meron pong price cap. Actually, less than 80 pesos po ang halaga ng petrolyo sa kanila. Mapa gas, mapa diesel. Bakit? Because of price cap. Ito po ay maganda sanang gawin ng gobyerno. Imbis na ayuda. Okay? Imbis na ayuda, hindi ako pabor doon sa 5,000 na ayuda. And recently, doon nga sa hearing ni Tulfo, ni Erwin, no, may kausap siya ron, sinasabi na meron pa silang pang-ayuda na namang mapagkukunan. Bakit puro pang-ayuda? Ang ayuda po ay hindi po ito long-term solution. Ang kailangan po natin is long-term solution. 'Di ba? Kung yung mga pondo ng pang-ayuda ay ginamit sana bilang pampondo doon sa subsidy nung katulad nung kasi ito dapat easy na ito kay PBBM eh. Pinagdaanan na ito ng tatay niya. Hindi nagkakamali, that was 1972. Right? Anong ginawa doon? Natutunan ng administrasyon noon na hindi biro yung problema noon sa petrolyo. Noong 1984, nagkaroon din tayo ng, baha pala yung 1972, sorry. 1984, no, nagkaroon ng problema rin noon sa petrolyo. Ngayon, ginawa ng administrasyon noon, meron tayong tinatawag na OPSF. Alam niyo yung OPSF? Ito yung Oil Price Stabilization Fund. Yung OPSF, ito ang pinupondohan ng gobyerno para sakali na tumaas ang presyo ng petrolyo sa world market, ay hindi po tayo agad-agad maapektuhan nito. Kung minimal lang naman ang epekto, kayang-kayang saluhin ng subsidy. So yung mga gas stations, hindi sila magtataas ng singil sa mga motorista. Pero ang sinisingil po nila sa dapat na naging increase nila yung gobyerno. 'Di ba? Ngayon, ang problema rito sa 5,000 ayuda-ayuda na 'yan, yung iba diyan hindi naman na bumabiyahe, madalang bumiyahe. 'Di ba? Hindi pare-pareho ang gas consumption. Yung iba diyan part-time lang talaga nila yung pagpasada sa mga motorsiklo nila, sa mga four wheels nila, 'di ba? Hindi maganda na ginamit ang pera para diyan sa mga ayuda. Ang ayuda ay maganda yung ayuda, pero hindi po dapat ito na pangpalagian. Yeah, that's correct, Lalaine. 'Di ba? Sabi niyo, kaya ang daming tamad nakakaasa sa ayuda, kaya lalong nagiging tamad. 'Di ba? Kakatanggap ko lang nung ayuda ko sakit magsalita hindi ako kabilang doon. Kung sakaling qualified ako, I'm not gonna get that. Tulad yung mga ayuda nung nakaraan kay Duterte, hindi ako makuha noon. Kahit na barangay Lupon ako, nalagay yung pangalan ko sa listahan, I asked them, yung leader namin, please always exclude my name. Sabi ko, bakit? Dami akong pera. Sabi ko, yung call center na pinapasukan ko every 2 weeks, every week, binibigyan kami ng 2,000 pesos sa ATM namin. Plus yung naipon kong pera since nag-start ako na mag-vlog ng 2019, nakalikom ako noon ng 150,000. Dami Na-withdraw ko nung magka-pandemic na yung 100K. So nangyari, yung kapitbahay namin nag-iihaw ng tuyo, 'di ba? Nagsasardinas. Yung mga binibigay sa amin ditong nirarasyon, ibinibigay ko lang din doon sa may kabilang cluster na may matanda na diyan na lang umaasa. Limang dulping, pinabibigay ko doon. Yun yung ginagawa ko dati.
Nag-iihaw sila ng gano'n, ako nakakapag-ihaw ng manok. Tas yung anak ko, cellphone repair technician, dumarating dito sa bahay yung mga pinare-repair na cellphone sa kanya, mga tablet, halos araw-araw. So magkano rin yung kita kada isa, 1,000 mahigit. 'Di ba? So pumapaldo kami do'n. So hindi kami kumukuha. Yan, balikan natin ito. Price cap po dapat. Nagpatupad ang gobyerno ng price cap. Tapos, isa pang maganda sanang ginawa ng gobyerno natin, ba't ba naman nahuli ito rito? Dato na to eh. Ito, maganda to. No? Na binuksan ng ating Pangulo, no, itong dalawang service contract, number 89 at saka 90, para sa Texcal Energy, Matahio, and then ng Ophulite, para magsagawa po ng mga mga oil and gas exploration. Yan. Etong isa aims to revive the Alegria oil and gas field after 3 years of dormancy and a move expected to boost energy supply for Cebu. Oh, bakit? 'Di ba? Itong isa naman aim to explore potential natural hydrogen resources in offshore Leyte. Actually, yung mga nabasa rin ako na yung mga taga rito sa may Camarines Norte, dito pala yon, banda. Yung sa may Camarines Norte, Camarines Norte, Cebu. Hindi yan ang Cebu. Ito ang Cebu. Sa may Camarines Norte, sila sabi nila meron kaming lugar dito na walang nabubuhay na isda, mainit, sabi nila. At yun, tsaka nagbababol, sumubula-bula. So yun daw ang ilang mga palatandaan na merong mineral sa ilalim ng lupa. 'Di ba? Tsaka may mga bulkan tayo. So pwedeng magamit yung mga yon para sa geothermal plants. Oh. 'Di ba? Marami tayong pwedeng gawin. Tsaka yung sana nga yung matagal ko nang naririnig kay PBBM. 'Di ba? Yung sinasabi niya dati na naalala niyo yung modular nuclear power plant, 'di ba? Sabi niya, maliit lang ito na power plant. Actually, pwede mo ngang ilipat. Portable. 'Di ba? Yung modular power plant, sabi niya, maliit lang ito, parang sa isang lugar, isang LGU. Dapat gawin na po natin. Dapat nga hindi na po naging reactive ang gobyerno. Dapat naging tayong futuristic. Bakit? Because it will take some time bago maramdaman ang epekto nito. Katulad nitong mga exploration na ito, kailan po natin mapapakinabangan ito, 'di ba, sa kuryente natin? 'Di ba? Hindi pa natin alam. Baka hindi na siya presidente bago pa malaman natin na may makukuha pala doon. 'Di ba? Wala tayong kasiguraduhan kasi exploration 'yan eh. At least ito dito binubuhay na lang nila yung dating natenga na Alegria for 3 years. Yung iba pang exploration, 'di ba? At saka diyan sa paligid ng Palawan, bakit pinagtiyagaan natin na iisa lang, yung Malampaya lang? 'Di ba dapat nga ang ginawa ng gobyerno dito ay marami. 'Di ba? Maraming magpa-participate. Kailangan problema lang ito Kapag ang ating gobyerno, ang lahat ay inaasa sa dayuhan, makuha man po diyan ang napakaraming mga natural resources, mga mineral, mga natural gas, hindi pa rin po tayo aasenso. Bakit kanyo? Makakatulad lang rin po tayo sa bansang Iran. Na napakarami noong 1970s, 60s, may mga petroleum products sila. Ang problema, hindi po nila napapakinabangan. Bakit? Ang nakikinabang yung mga dayuhang bansa na kontrolado ang kanilang langis. So ito ganun din ang mangyayari sa atin. Dapat po itong mga natural resources natin, ito po ay nationalized. Hindi po ito dapat inaasa doon sa mga pribadong negosyante natin. Dapat ang gobyerno mismo ay kasosyo diyan. Kumikita yung mga pribadong negosyante, kumikita rin ang gobyerno.
At hindi po gugustuhin ng mga pribadong negosyante na malugi sila. Tama po? And therefore, hindi rin po malulugi ang investments ng gobyerno. 'Di ba? Oh. Mali po kasi yung pagpapatupad natin pati ng oil deregulation law. Dapat po 'yan absolutely deregulated 'yan. Nasa umbrella ng Oil Price Stabilization Fund. At may sosyo tayo. At yung pondo ng OPSF dapat manggagaling sa kita or certain portion ng kita mula po doon sa malampaya, sa iba pang mga energy, part ng energy sector na nag-i-invest ang Pilipinas. Di ba? Dapat ganon, 50%. Sige, sa mga pribado, 50% ng investment sa gobyerno ng Pilipinas. Oh. Remember, kung gusto po natin maging katulad ng Singapore, dapat po maging isip Singaporean tayo. 'Di ba? Dapat mag-iisip tayo tulad ng mga Singaporean. Oh, dapat ganon. Tanggalin na rin po dapat. Ang tagal gawin ito eh. Bakit hindi gawin nila to? 12% yung EVAT, di ba? Kaya yung 12% yan, yung expanded value added tax. Excise tax, tanggalin na rin yan. Oh, eto ho, nung panahon ito na bago pa magkaroon ng March pa ito bago pa yung problema. So sa bawat gasolina po, no, kada litrong binibili natin, merong 10 piso doon na napupunta sa buwis sa gobyerno na kinokolekta ng mga gas companies. So kung ilang litro ang naibenta nila sa loob ng isang araw, so 10 piso doon ay para sa gobyerno. Sa diesel, sa sa gas, sa kerosene, 5 piso, 3 piso naman sa LPG. 'Di ba? So kung pansamantala tanggalin yung mga yan, pati yung VAT. Ito kasi taxes ito sa mga binibili natin. Yung binili na bagong mga krudo ngayon mula sa Russia, kung papatawan pa ito ng excise tax, ng importation tax or taxes, wala na. 'Di ba? Mahal pa rin ang produkto. Oo, meron tayong supply, pero ang dinadaing ng taong bayan is not just the supply availability, but the pricing. Yung presyo. Yun po yung kinakailangang remedyohan ng gobyerno, hindi po yung supply availability lamang. Kasi, paano mangyayari kung hindi na ma-afford ng taong bayan ang mamasahe? Hindi lahat ng industriya natin ay pwedeng i-work from home. Halimbawa, magdadrive ka ng motor, angkas. Di ba? Hindi ka naman po pwedeng mag-drive ng nasa bahay ka lang. Move it. Hindi po pwede. Mga mekaniko, hindi ka po pwedeng mag-mekaniko sa bahay mo. Tapos ang trabaho mo sa Mitsubishi, sa Toyota. Di ba? Kailangan mong sumakay. So kung ganon, dapat po, isa pang magandang gawin sana ng ating pamahalaan, tanggalin ito. Alam niyo kung magkano mababawas sa presyo? Bago pa ho, lamang pumutok yung problema na to, singgera na yan, nasa 23 pesos, 20 pesos ang mababawas sa presyo. Magkano yung presyo ng petroleum nung sinasabi ko yan? Nagkaroon na ng increase, nasa 70 pesos ang presyo ng gasolina ng berde. Yun ang ginagamit ko unleaded. So kung naging 70 na yun, 79, babawasan mo ng 23 pesos, napakalaking halaga. 'Di ba? Malaki yung nababawas. Pansamantala lang naman. Pag situation ay normal na, then good. 'Di ba? Yung hirap gawin yan, kapatid. Taxi driver, work from home. 'Di ba? Hindi problema, pumutok yung problema, hanap agad ng mga Pilipino. May ayuda ba tayo ngayon? Magla-lockdown ba tayo? Sabi tuloy ng mga DDS. April 15, mayroon tayong energy lockdown. Ang buhay ito. Hindi tayo magkakaganon. Wala namang sakit. Walang dapat iwasan. Umiikot ang ekonomiya natin. Mahal lang
ang pamasahe para sa taong bayan. At doon sa mga gumagamit ng petroleum products, mahal para sa kanila. 'Di ba? Ganon din yung mga kumpanya na may production na gumagamit ng petroleum, 'di ba? Gumagamit ng kuryente, ngayong ang buwang ito magtataas ang Meralco. Dahil diyan. Ewan ko sa kanila, ba't ang tagal nilang asikasuhin yan? Kinakailangan yan kailangan dyan ng batas. Kasi batas yan eh. Dapat gawa na nila ng batas na temporarily as long as merong gyera or hindi pa nag-stabilize ang situation, wala munang excise tax. Then, humanap ang Pilipinas ng ibang sources kasi yung mawawalang pondo sa atin dyan, napakalaki. Parang nasa 30 billion na tayo mawawala for next year national budget. Hindi, humanap tayo ng iba. Di ba? Asa na yung mga nakuha ng mga properties ng mga sangkot sa flood control? Edi i-liquidate na yung mga yon para maging pera. Tama? Total pera naman ng taong bayan yun eh. Ito yung hindi ko po gusto. Panukala po ni Gatchalian, fuel saving must start with politicians by not using convoys. Hindi pwede yan. Bakit? Unang-una tatamaan ng presidente ng Pilipinas. Palalakarin mo yan, walang convoy, edi pinatay ng mga DDS yan. Di ba? Sabi nga nung isa, tatantarin raw nila pag nahuli nila. May mga convoy pa rin yan. Di ba? Mga politicians, meron yan. Seguridad yan, gulo nangyari sa Pilipinas. Di ba? Yan lang yung hindi ko gusto. Pero yung excise tax, VAT, tanggalin yon tapos magpatupad ng price cap. Itigil ang mga ayuda. 'Di ba? At dapat yung mga kumpanya ng langis dito dapat po hinigpitan nila yan kasi dapat may price cap talaga na hindi nyo pwedeng ibenta ng mahal ang binili niyo 2 months ago kasi ang basihan ninyo ay yung replenishment cost ninyo. Nakibig sabihin, yung additional expenses pagka bumili uli kayo. And that is going to happen by the next 2 months pa. Diba? Later nyo na yan i-inject pag normal na situation. Bakit? Kasi pag hindi na po kinaya ng taong bayan ang problemang ito, baka magkaroon ng looting. Baka yung mga gasoline station, lusubin na yan pag nakawa na ng petroleum. Hold upin yung mga counter. Right? Chaos ang mangyayari. Kinakailangan, tigilan yung ayuda system. Yun ang hindi ko gusto sa Marcos administration. Ayuda. Yan yung mga pinulaan sa panahon ni Duterte, ginagawa naman nila ngayon. Katulad yung nakaraang eleksyon, ginamit sa pang-vote buying. Di ba? Ano nangyari? Ang nanalo, mga kongresista, mga sangkot sa kabulastugan. Hindi dapat ganun ang pera ng taong bayan. Ipang-ayuda ng ipang-ayuda. Nagiging ayuda republic tayo. Hindi tama yan. Again, to recap, hindi ito dapat nagawin. Kukunti lang naman ng mga politicians. Kailangan nila ng bodyguard. Ito ang alisin natin para at least 20 up to siguro papalo pa ng mga 40 pesos. Kasi habang lumalaki yung presyo ng produkto, lumalaki yung 12%. 'Di ba? Tapos ito rin, palaki rin ng palaki itong tax. Yung excise tax. So mawawala sa ngayon ang presyuhan, baka yung diesel natin, mga lahati, baka 50 na yung mababawas sa presyo. So halos babalik tayo sa normal. 'Di ba? Tapos sa Meralco naman din, tanggalin nyo naman na yung lintik na PPA. Hindi naman namin nagagamit yon. Tanggalin nyo yun. Kung magkano yung kinonsumo yun ng bayaran. Yung generation charges, mga ganun-ganon. Hindi dapat yung power loss, hindi yan dapat sa taong bayan pinasasalo. Okay ito, lalo sana kung naging napakaaga. Hindi yung modular power plant, panahon na. Diba? Para yung taong bayan, hindi naaasa pa sa supply ng kuryente na galing po sa Nabrocor, diba? National Brownout Corporation, galing sa Meralco, galing sa Batelintec, sa iba pang mga electric cooperatives.
'Di ba? Na umaasa yung pag-supply nila sa petroleum din para mag-generate ng kuryente. Oh. Tapos magmamahal na rin po nitong April, 'di ba? Yung ano modular power plant, di ko maintindihan ba't hindi yan pinatupad ni PBBM. Campaign ano niya yan campaign hindi naman promise pero idea, campaign idea niya yan. 'Di ba? Sayang 'yun. Dapat ginagawa na 'yung modular power plant. Sa mga probinsya. Yan, price cap. Kailangan maipatupad ito ng gobyerno at hindi po ang mga ayuda na pinaghahandaan na naman nila ngayon para sa susunod na buwan. Paano pag umabot ang problemang ito ng hanggang July o umabot ng hanggang Disyembre, paano na ngayon ito? 'Di ba? Magtatampo na taong bayan 'yan. O baka yung 140 na diesel na 'yan maging 340 na 'yan. So etong gasolina na 100 pumalo na ito ng 300, 'di ba? Ewan ko na normalized na sa lugar namin pamimigay ng ayuda lalo tuwing election. Started ng previous admin hanggang ngayon. Noon hindi naman ganito. Ngayon pataasan ng bigayan sa ayuda ko, no. Kaya nga that's form of vote buying I agree dapat alisin yung ayuda sa halip babaan ng presyo ng gasolina. Dapat lahat ng Pilipino makinabang, 'di ba? Pag sa pagbaba naman ng presyo ng gasolina, 'di ba? Talagang lahat ng Pilipino makikinabang lalo yung may pamilya na nagtatrabaho, 'di ba? At gumasakay, 'di ba? Bababa yung presyo ng gas, 'di ba? Dapat may ganun I don't know kung yung mga nasa utak ng mga alagad ng pangulo natin. Isang bagay rin kasi naalala ko lang. Nakasabihin niyo naman kung question ko ang pangulo natin. Again, we are the boss. Tayo ang naglagay ng leader, tayo ang nag-elect, 'di ba? Tayo ang may expectation. Naalala ko kasi sinabi ni PBBM noong 2022 campaign period, have you ever heard the terminology technocrats? Yan. Narinig niyo na ba yung technocrats? Ang technocrats, ito po yung mga eksperto or mga field experts. Experts sa energy, experts sa ekonomiya, yung mga ganon. Sabi kasi ni PBBM dati, ang ilalagay niya sa mga gabinete ay sa mga key positions sa gobyerno ay mga technocrats. Ibig sabihin, yung mga eksperto. Ang nangyari, ang inilagay ng ating Pangulo, mga kaalyado sa politika based on his political convenience. 'Di ba? Alliances. Look at this. Number 1, si Cristina Frasco. Cristina Garcia Frasco, na anak ni former Cebu Governor Gwen Garcia. 'Di ba? That's political convenience, political alliance. Ang laki nang naitulong sa kanila sa Uniteam ni Gwen Garcia. Ang kapalit, Department of Tourism, hindi naman kaya pala ng anak niya. Anong nangyari? For 3 years. Imagine nitong nawala siya si Cristina Frasco, sa tourism. Hindi ba? Nitong Biyernes Santo, nitong Holy Week season, buhay na buhay ang turismo. Pati ang local tourist. Ang local tourism sa Pilipinas. Pati mga ilog, Diyos ko po, nilulublob. Bakit po? Kasi maraming mga nagpo-promote. Katulad ng mga influencers. 'Di ba? Yun ang yun ang problema kasi si Frasco mahina mag-promote. Hindi niya po kasi filled. And again, she's a politician. Tapos DENR. 'Di ba? Si Loizaga, Yulo. Anong nagawa nun sa DENR? Inaprubahan niya yung pinasuspindi ni PBBM na Pasay City Reclamation tsaka sa Manila Bay. Naprobahan niya yon. Akala ko nga tigil na yon. Ang problema,
pinag-comply, may kulang lang daw na papel. Diba? Tapos ang daming mga tawag dito, mga lugar-lugar na mga may mas hindi magandang epekto ng minahan at lalo na pag panahon ng tag-ulan. Meron bang sinuspinde? Meron bang pinasara? Ala rin naman. Oh. Tapos sa Department of Fisheries, Department of Agriculture, dapat ang nilagay diyan ay isang technocrat, walang iba, etong si Leocadio Sebastian, kasi siya ang agriculture scientist. At yung bansa na agricultural sector ng Vietnam, tinuturing siyang bayani doon. Bakit? Dahil po sa kanyang programa, nung tinulungan niya sila doon, sila ngayon ang nagsusupply sa atin, sila ngayon ang nagbibenta sa atin. 'Di ba? Na mga sobra nilang palay, mga bigas. Ang Malaysia, Indonesia, yung mga Southeast Asian countries, pati sa Africa, ano ho yung pinaka-common na sinasabi nila? Magaling yan. Yung programa niya, sinusunod namin wholeheartedly. Sabi nila. Ang Pilipinas, bakit hindi nag-aasenso dyan? Sinusunod natin ang kanyang programa hanggang Nueva Ecija lang. Doon sa dito sa Science City, yung experimental area, kung ano yung mga nagagawa na tutuklasan, ini-experiment doon. At hanggang doon lang, hindi kumakalat sa buong Pilipinas. Samantalang ang ibang bansa, sabi nila, kapag kami sumunod sa kanya, talagang libo-libong ektaryang lupain ang inilalaan namin sa pagsunod sa kanyang programa. And nakukuha namin, yun, sa Muñoz Nueva Ecija, thank you, Mayor. Nakukuha namin yung expected production. Di ba? Ang Pilipinas, nako, anong ginawa ni Duterte sa kanya? Career official siya eh. USEC, pero sa operation, hindi siya nilagay doon sa dapat sana nandun siya sa IRI. Siya yung nangangasiwa doon. 'Di ba? O dapat nga ngayon, siya yung nilagay na Secretary ng Agriculture. Ang nilagay si Chu. Si Chu ay malaking campaign donor. Di hamak mas magsasaka pa sa kanya etong si Conrado Estrella ng DAR. Walang problema kay Conrado Estrella, magaling. 'Di ba? DPWH, sinong inilagay? Loyalista. Si Yusek Bonoan ni Duterte. Ano nangyari? 'Di ba? Di na ululista si PBBM. Sirang-sira yung kanyang administrasyon sa corruption ng flood control. 'Di ba? Trained under the Duterte administration. Tapos ano nangyari? Napwesto ngayon sa DPWH. Nagka-leche-leche na ang Marcos Jr. administration pagdating sa infrastructure. 'Di ba? Talamak ang ghost projects. Yan ang problema eh. Dapat yung mga eksperto talaga, kung tinotoo lang ni PBBM yung mga sinabi niya katulad diyan na ang ilalagay niya ay mga technocrats, nako, baka sabi natin na maganda yung naging takbo na ng agrikultura, maganda yung naging takbo na ng turismo, di ba? Tapos eto pa, naalala ko lang din eh. Ikinukumpara no nitong Biyernes Santo itong mga tarantadong DDS, kinukumpara si PBBM. Kesyo daw, lalo si Kiko Barsaga naglabas na sabi niya wala daw plano si PBBM dito sa situation ngayon na problema sa enerhiya. Mali. 'Di ba? Ang bilis nga nilang naka-acquire eh. Milyon-milyon na bariles. Hindi po litro bariles ng crudo na ipoproseso ng Petron. Meron tayong sapat na supply. Sa anunsyo ng Pangulo, we have 60 days.
'Di ba? Hanggang May, pero hanggang June. Oh, tapos ngayon baka abot na ng July kasi tuloy-tuloy yung purchasing na ginagawa ng gobyerno, ang consignee ay ang Petron. Oh. So, syempre sina Shell, sina Chevron, sina Caltex, 'di ba? Yung iba pang players, diyan lang yan bibili din naman ng finished products diyan sa Petron, sa Bataan. Ngayon, ang totoo, kinumpara kasi ni Kiko Barsaga, si PBBM, kay Duterte na meron daw agad aksyon. Ito ho ang totoo. Isang buwan na tayo na nagko-COVID. Ang marinig mo lang doon kay Tatay Digong dati, utang inang COVID yan. Ihiang ko pa yan. Utang inang patayan. Sabi niya. Alam mo, maganda dyan, maghugas ka ng gaas sa kamay mo. Tanginang yan. COVID pinag-uusapan, maghugas ng gas sa kamay. Ay, mekaniko. Oh. Ay, ihian daw niya. 'Di ba? Pangilan tayo, anong ranking natin noon? 'Di ba? To, sabi rito, Bloomberg, Philippines is still the worst place to be in COVID even as cases eased. Kasi anong petsa na? Nagbukas na lahat ng mga bansa mula sa COVID lockdown. Ang Pilipinas, hindi pa rin. Hanggang sa mawala sa pwesto si Duterte. 'Di ba? Taong bayan na ang kusang kumalas nung si BBM na presidente. So, DOH vows to continue working and provide care to people despite such comments. International Medical Journal Lancet ranks 66 daw po ang Pilipinas out of 91 countries in fight versus COVID. Worse, pang 66. Nalala ko si PBBM sa problemang ito, nagdeklara agad siya ng energy emergency, 'di ba? Para makagalaw ng mas malaya. Oh. May ma-address yung problemang na epekto ng dulot ng giyera sa gitnang silangan. Tapos ito pa, Rodrigo Duterte is using one of the world's longest COVID-19 lockdowns to strengthen his grip on the Philippines. So, sabi niya, ginagamit ni Duterte ang COVID-19 para mas mapatatag yung kanyang pamamahala rito. Bakit? Kasi nung may COVID, talamak ang ayuda. Di ba? So, lagi mo maririnig, alagang Duterte. Totoo siya naman na nagpapasok ng COVID rito eh. Di ba? Yung airspace natin, hindi niya pinasarado. Oh, kahit may mga warnings na, may mga panawagan na, hinayaan niya lang na pumasok yung mga eroplano rito, yung mga Chinese tourists, di na nangyari. Napasukan nga tayo, nagkalat ng COVID rito. Samantalang merong mga bansa na hindi naman tinatamaan na papasok ng COVID. Bakit? Kasi maaga silang nagsara ng airspace. No. Philippines ranked 79 in COVID-19 response among 98. Kanina 66. Kasi ito naging out of 98 countries, 79. Di ba? Base sa OC think tank. Why the Philippines became the worst place to be in COVID, sabi ng Bloomberg. So sablay po si Duterte noon, panahon na yon. Ang lang kay PBBM, sana lang ma-recalibrate yung mga ginagawa nila. Tigilan nila yung mga ayuda sapagkat hindi iyan ang long-term solution sa mataas na presyo ng petroleum products sa ngayon. 'Di ba?